Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili ko pong pananaw at opinion regarding sa sinabi ni Hanalet Abansinya, common law partner ni Tatay Digong. Nga sabi niya, congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Congratulations, ganyan ang gusto nyo. Congratulations BBM. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Nakakabahala guys na ang common law partner or wife ni Tatay Digong ay makapagsalita ng hindi maganda. Nagpapakita lang ito na hindi maganda ang kanyang pag-iisip. Hindi ko sinasabi na sira siyang ulo, pero parang katangahan na i-congratulate mo ang gobyerno o ang Pilipinas kasi may kinidnap na isang Chinoy businessman na may-ari ng Ellison Steel na si Anison Ke at saka ang kanyang driver. Kinocongratulate mo dahil may kinidnap at pinatay, hindi na-solve ng government. Ano ba yan? Instead na mag-pray ka na malutas ang kaso, kinocongratulate mo or inusulto mo pa ang bansa natin. Nagpapakita lang to kung anong klaseng pagkataong ito si Hanalet Abansinya. Hindi siya taong may malasakit sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating gobyerno. Bagkos nagpapakita lang ito kung gaano katindi ang puot at galit na sa loob nila na during that time ng kanyang kinakasama si Tatay Digong, marami din pinatay na biktima ng EJK. So, at saka may mga kaso din doon during that time ng mga kidnapping pero hindi din na-solve ni Tatay Digong. Kahit drugs, hindi yan na-solve. So, paano ba yan? Ito, kung kayo mga netizen at follower, mga DDS, gumising na kayo sa katotohanan ng inuulo nyo ay hindi magandang halimbawa sa ating. Kasi kinikalaban niya ang ating pamahalaan at pinipresya pa ang mga kriminalidad at mga kidnappers. Yun lang po guys masasabi ko. Sana po paglabanan natin ang ganitong mga tao na nagkakalat ng hindi magandang ehemplo, especially sa mga kabataan natin na parang pinapakita na walang magawa ang gobyerno. Kahit sa ang bansa guys, no, kahit sa Amerika, Europe, may mga kaso guys ng mga kidnapping for ransom na hindi masolve ng gobyerno. This case of kidnapping nangyari dito sa Pilipinas is a very isolated case na kung magtulungan tayo ay masusupo ito hindi lang ng pamahalaan kundi tayo rin ng mga mamayan mag-coordinate sa kanila at makipagtulungan. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Mahal ko kayo. Until then, kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito naman po kaibigan si Jake. Paalam.